Ito ay hindi nagsasabi na si Ace at ang kanyang papel sa kwento ng One Piece ay isang kontrobersyal na paksa. Marami ang nagkagusto sa kanyang karakter, dahil sa kanyang cool at kahangahangang disenyo, habang marami ang pumupuna dito, dahil sa kakulangan ng kanyang karakter development, at pabigla-biglang pag-uugali. At sa taas ng debateng ito ay nakatayo ang kasukdulan ng trahedya ng kwento ni Ace. Ang kanyang pagkatalo kay Blackbeard, ang pagdakip ng Marine sa kanya, ang pagpapalaya ni Luffy sa kanya, at ang panghuli, ang kanyang sakripisyo para sa kanyang nakakabatang kapatid. Ang isang karaniwang punto ng pagpuna tungkol sa kamatayan ni Ace, ay si Ace ay walang sapat na karakter development upang maging impactful ang kanyang kamatayan. At habang ang emosyonal na koneksyon sa isang karakter ay palaging magiging pansariling karanasan para sa bawat isa sa atin, nakikita kong ang argumentong ito ay parang di nakikita ang punto ng papel ni Ace sa kwento. Dahil hindi lahat ng karakter sa kwento ay maaaring o kahit na dapat sumailalim sa karakter development. Sa katotohanan, may tatlong uri ng karakter arc na maaaring mapunta ang isang karakter, ito'y mga positibong pagbabago, negatibong pagbabago, at walang anumang pagbabago. Si Ace, tulad ng maraming iba pang mahahalagang bahagi ng karakter sa kwento, ay may isang plot na karakter na ang ibig sabihin ay hindi niya binabago ang kanyang pagtingin sa mundo, ngunit nananatili ang matatag na pag-iisip sa kwento. Sa kanyang buong buhay, si Ace ay nagpupumiglas sa ligaseya ng pangalan ng kanyang ama, pagdudusa sa ilalim ng parehong galit, pati na rin sa nag-aapoy na paghanga ng mga tao kay Roger. Si Ace na ipinanganak bilang anak ng pinakamasamang kriminal ng kanyang edad, hanggang sa kanyang huling sandali, si Ace ay nagpupumiglas na mahanap ang kahulugan ng kanyang buhay, at kung siya ay karapat-dapat na mabuhay. Ang isang bagay na maaari niyang makapitan ay ang nagbabaga niyang kagustuhang maprotektahan ang kanyang mga kaibigan at pamilya mula sa anumang kasamaan. Ang kanyang kamatayan, ang isa sa mga pinaka-nakakagulat na kaganapan sa kabuuan ng One Piece. Lalo na si Oda ay maingat, at ayaw na pumapatay ng mga karakter. Ang pinakamahalaga, ang kamatayan ni Ace ay hindi isang Disney na kamatayan, na kung saan ang isang tao ay mabubuhay sa huli. Kung bakit ang sandaling ito ay lubhang napakalakas, ito ay pangwakas at may isang tunay na kahihinatnan. At sa makatuwid, sa videong ito, gusto kong pag-usapan natin ang trahedya ni Portgas D. Ace, at bakit ang kanyang kamatayan ay isa sa mga pangunahing pundasyon ng kwento ng One Piece. Dahil matapos mawala ni Luffy ang kanyang minamahal na nakakatandang kapatid, na hindi lamang nagpalungkot sa ating protagonist na karakter, kundi pati na rin ang pagsulong ng plot sa isang mahalagang paraan at syempre, ito rin ay nakakaapekto sa atin, bilang mambabasa o manunood upang maging emosyonal. Noong pinag-uusapan natin ang tungkol sa kung paano ang kamatayan ni Ace ay nagpalungkot sa karakter ni Luffy, naniniwala ako na ito ay mas nakakalungkot kaysa sa simpleng pagpapakita kay Luffy na dapat siyang mas lalong lumakas. Sa katotohanan, alam na ni Luffy ito, tayo ay bumalik sa Water 7, noong nakikipag-usap siya kay Bruno tungkol sa kanyang di malilimutang pagkatalo kay Aokiji. At syempre, ang pagkawala ng kanyang crew sa kamay ni Kizaru at Kuma, na pareho niyang nilabanan kahit alam niyang wala siyang pag-asang manalo, napagtanto din ni Luffy na kailangan niyang maging mas malakas. Kaya hindi, ang pagkamatay ni Ace ay hindi simpleng paraan para mapagtanto ni Luffy na kailangan niyang maging mas malakas. Sa pagkawala ng kanyang minamahal na nakakatandang kapatid, na kanyang ibinahagi ang masasaya at mga pakikipagsapalaran mula pagkabata, ang nagpayanig kay Luffy sa kanyang kaibuturan, at mula doon, binuo niya ang kanyang karakter sa simula. Sa pagkawala ng mapagmahal na bond sa kanyang nakakatandang kapatid ay naputol sa sandaling nagawa niya sa wakas ang imposibleng bagay, at mailigtas ang kanyang kapatid mula sa mga Marines, ang nagtapon kay Luffy sa malalim na pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Ang pagiging characterized sa pamamagitan ng kanyang posisyon, madaling pakisamahan, at beses na simpleng sariling katangian, kailangang matutunan ni Luffy na ang bawat balakid ay hindi maaaring mapagtagumpayan sa pamamagitan ng determinasyon lamang. Sa unang pagkakataon, hindi niya natupad ang isang layunin na kanyang itinakda para sa kanyang sarili. Ibinigay niya ang lahat para mailigtas ang kanyang nakakatandang kapatid, at siya pa rin ay nabigo. Nauunawaan niya na ang pagkatalo at kabiguan ay mga bagay na maaaring mangyari sa kanya kung hindi niya seseryosohin ang mga bagay na kanyang ginagawa, ngunit ito ay higit pa kaysa dito. Ito ay gumagawa upang tanungin ni Luffy ang kanyang buong layunin para maglakbay sa dagat. Sa pagkawala ng kanyang crew at ni Ace, ito ay isang lubos na mababang punto sa kanyang pakikipagsapalaran.
Gayunpaman, ang kanyang karanasan ay nagbigay daan sa kanya upang mapagtanto na ang kanyang crew ay hindi lamang ang kanyang mga kaibigan, kundi ang kanyang pamilya, at kailangan niyang lumago ng makabuluhan, upang maprotektahan ang mga ito mula sa katulad ng kapalaran ni Ace. Kaya, literal niyang minana ang will ni Ace para maprotektahan ang mga taong kanyang minamahal sa anumang bagay. Ito ay isang pangwakas na pag-trigger para kay Luffy, para maging mas malakas, at mas mature na kapitan sa ngayon. At sa huli, nakita din niya ang kanyang kapatid na pinatay sa harap ng kanyang mga mata, na nagbigay kay Luffy ng kanyang kauna-unahang antagonist na kanyang kinamumuhian sa isang personal na antas. Sa pagpatay kay Ace at literal na pagkasunog ng marka ng kamatayan sa dibdib ni Luffy, ay isang permanenteng visual na paalala ng ginawa ng Admiral sa ating protagonist. Sa huli, lumabas si Luffy mula sa kanyang pagdadalamhati bilang isang mas malakas, mas matalino, at higit sa lahat mas mature na kapitan, sa pagharap ng isang malakas na antagonist na tunay niyang kinamumuhian mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit ang Ace character arc ay higit pa sa kwento kaysa sa pagdevelop kay Luffy. Ito'y nagpaunlad sa plot upang lumaki, at itinakda ang entablado para sa ikalawang yugto ng kwento, habang ang ilang mga tao ay hindi nagustuhan ang pagkatalo ni Ace sa kamay ni Blackbeard, at ang sumunod na pagdakip ng Marine sa kanya. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang nagpakilala kay Blackbeard bilang pinakamalaking rival ni Luffy sa kwento, ngunit ito'y naglagay kay Luffy bilang nakakabatang kapatid ni Ace, diretso sa sentro ng Impel Down at Marineford arc. Ito'y napaka-importante, sapagkat hindi lamang ito nagpakilala ng mga importanteng bagong karakter, ngunit pati na rin ang hudyat ng wakas ng era ni Whitebeard at Roger. Ito'y simula ng bagong era. Dahil nais ni Ace na gawing hari ng mga pirata si Whitebeard, at si Whitebeard ay gustong gawing hari ng mga pirata si Ace, nagkaroon ng isang maliit na silid para kay Luffy na lumapit sa kanyang layunin. Ang bagong vacuum na kapangyarihan na nilikha ng kamatayan ni Whitebeard ay hindi lamang nakakatulong, ngunit kinakailangan para kay Luffy at Blackbeard upang magkaroon ng isang makatotohanang pagkakataong mahanap ang One Piece. At ang digmaang ito ay naganap, at si Luffy ay naruroon doon, ay posible lamang, dahil ang kanyang adopted na kapatid, ang anak ng dating hari ng pirata mismo, ay bibitayin sa publiko ng world government. At sa tabi nito, ang digmaan at ang tragic loss ni Luffy ay nagsisilbing isang midpoint climax sa buong serye, na nagbigay ng isang sariwang pagsisimula ng pakikipagsapalaran pagkatapos ng time skip, at mas mahusay na pacing sa pangkalahatan. Sa ganitong konteksto ay pinapayagan tayong makita si Luffy na ipakilala ang kanyang mga kababata na sina Ace at Sabo, at gayon din nagbigay sa atin ng mas malalim na pagtingin sa pag-unlad at kasaysayan ng kanyang karakter. Kaya kung ilagay ito sa ilang sandali, ang karakter ni Ace ay idinesenyo upang paganahin ang napakahalagang plot development sa kwento ng One Piece na nagresulta sa isa sa mga pinakapopular na arc sa serye, at tinakda ang ikalawang yugto para sa kalahati ng paglalakbay sa New World. Ito ay medyo walang puso para sa akin, upang sabihin na ang karakter ni Ace ay isa lamang eleganteng instrumento, matalinong may kasya sa kwento upang ma-develop si Luffy, at ang plot. Dahil gaya ng sinabi ko sa simula, para sa karamihan, si Ace ay malalim na minamahal na karakter. Kaya malinaw na nagkaroon ng isang malakas na emosyonal na epekto sa mga mambabasa. Gayunpaman, kahit na hindi mo gusto o wala kang pakialam kay Ace bago ang kanyang execution, sa tingin ko, sa sandali ng kanyang kamatayan ay may malakas na emosyon ang naramdaman ng mga mambabasa. Ngunit hindi lamang sinakripisyo ni Ace ang kanyang buhay, nagawa din niyang mailigtas ang buhay ng kanyang nakakabatang kapatid na si Luffy, ngunit nakahanap din si Oda ng isang emosyonal, at kakaibang kasiyahan sa dulo ng kanyang character arc. Una, ang tunay na kahalagahan ng minor na kamatayan ng karakter ay palaging tumutukoy sa reaksyon ni Luffy sa kamatayan ni Ace, marahil ito ay para maging mahusay at nakakalungkot na bagay na ating masasaksihan sa kabuuan ng serye sa ngayon. Ang katotohanan ito ang nagbigay sa sandaling ito, at sa gayon ang karakter ni Ace, ay may maraming kahulugan, sa totoo lang, ang gumawa sa kanya upang mas lalong maging popular pagkatapos ng kanyang kamatayan. At ang ikalawa, sa wakas ay natagpuan ni Ace ang sagot sa kanyang katanungan na nais niyang masagot sa kanyang buhay. Bakit ako nabuhay? Sa kanyang buhay, nakilala siya sa hindi kailanman pagtalikod sa kaaway, gaano man sila kalakas. At sa sandaling tinanggap niya si Whitebeard at ang kanyang mga crew bilang kanyang bagong pamilya, buong karangalan niyang isinuot ang kanyang marka sa kanyang likod kung saan hindi ito masasaktan.
At gayunpaman, sa kabila ng kanyang dangal, ang kanyang huling ginawa ay ipakita ang kanyang likod kay Akaino upang protektahan ang kanyang pamilya. Mula kay Luffy at Whitebeard na hinarap ang world government para sa kanyang kapakanan, na nagpapakita sa kanya na ang mga tao ay tunay na nagmamalasakit kung siya ay mabubuhay o hindi. Siya ay karapat-dapat na mabuhay. Ay sa gayong natagpuan niya ang kanyang kasagutan, pinili niyang protektahan ang kanyang pamilya mula sa lahat. At sa will na ito, na kanyang ipinamana kay Luffy. Kung ano ang maaari nating alisin mula sa lahat ng ito, ay ang karakter ni Ace ay higit pa kaysa sa isang nakakatandang kapatid, na ang kanyang kamatayan ay nagudyok kay Luffy upang magsanay ng 2 taon para mas lalong lumakas. Ang paghihirap at pagdududa na kanyang dinadala sa kanyang puso, sa kanyang buong buhay, pati na rin ang pagmamahal na kanyang nadama para sa kanyang pamilya ay humantong sa pinaka-impactful na kaganapan sa kwento hanggang sa puntong ito. Hindi lamang siya nagbigay ng importanteng character development kay Luffy, ngunit hinugis niya at binuo ang balangkas ng kwento sa isang numero ng mga mahahalagang paraan. At sa huli, ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng isa sa kung hindi mahalagang tema sa One Piece. Sundan mo ang iyong pangarap, dahil si Ace na namatay sa dulo, na may ngiti sa kanyang mukha, tulad ng ginawa ng kanyang ama. Ang gustong sabihin ni Oda sa atin ay kung ipagpatuloy mo ang iyong pangarap, at magsikap ka sa kung ano talaga ang nais mo sa buhay, ay magkakaroon ka ng isang masayang pagtatapos. Ano ang iyong saloobin kay Ace, at sa kanyang kwento? Ibahagi ito sa ibaba. At kung gusto mo ang One Piece, mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago kong content.